Halos 8 piso ang itinaas sa presyo ng bigas sa Nueva Vizcaya o 2 piso kada linggo ang naitagdag. Ito ang lumabas sa monitoring ng Local Price Coordinating Council sa ilang tindahan ng bigas. Wala nang mahigit 30 piso na presyo. Dahil ngayon, panay mahigit 50 hanggang 85 piso kada kilo. Ayon sa mga trader, mahal ang bili sa mga palay na nasa 20 hanggang 24 kada kilo at halos doble ang presyo nito kapag ginawang bigas. Mahal daw ang farm inputs tulad ng mga abono at pestisidyo. Wala namang magawa ang DA sa mataas na presyo, subalit binabantayan nila na tama ang rice classification ng mga ibinibenta. Magandang balita man ito sa mga magsasaka na ngayon lamang makabawi, pahirap naman daw ito sa mga consumer na halos hindi makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya't payo ng DA, huwag magsayang ng bigas at iluto lamang ang sapat, imbes na itapon o ipakain sa mga alagang hayop. Magdagdag din ng alternatibong pagkain tulad ng kamote o mais na mabigat sa tiyan at mas magaan sa bulsa. Sa nakaraang pagdinig ng Kamara, sinabi ng DA na baka sa susunod na 2 taon pa, mararamdaman ng publiko ang 20 presyo kada kilo ng bigas. Pero para sa NEDA, posible pa rin ang 20 pesos kada kilo ng bigas kung taasan ang produksyon ng bigas. Binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kailangang mag-invest sa irrigation, modern high-yielding varieties, pest control at logistics. We need to increase productivity in agriculture. Alright? What drives low prices are increases in productivity. If you can increase substantially the productivity of our farms. For example, our current yield per hectare is about 4 tons per hectare. No? Why can't we raise that to 6 to 7 tons per hectare? That's like many other countries, right? And we know what needed to be done to achieve those. You need to invest in irrigation. You need to invest in modern high-yielding varieties. You need to invest in pest controls and so on. No? Invest in logistics. Unfortunately, those cannot be done overnight. No? Especially, as I was saying earlier, you need investment. You need the private sector to invest in logistics, to invest in post-harvest facilities. We need government to build more irrigation systems, durable, resilient irrigation systems. We need to develop varieties that are resilient to climate change, to floods. Those cannot happen overnight. But if we can do this, and if we can do that, we should be able to reduce prices substantially. Prices need not this be high. Para sa BBM Movement, Sabina Adofina, Nueva Vizcaya. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at impormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng tsansang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pasog ka! BBM Movement. Bansang busog ang mamamayan.